Good morning mga kabayan, kamusta na, kamusta na? Welcome sa aking munting YouTube channel. Yan, papasok tayo ng work ngayon. Araw ng Lunes, Monday, at unang araw din ng buwan ngayon, June 1. At start na ng winter season dito sa Australia. At talaga namang napakalamig. Napakalamig. At ayan, medyo mamadali na rin ako kasi umalis ako ng apartment 4 minutes na lang bago mag 8 o'clock. So kaya naman ng mga 3 minutes. Sakto 8 tayo. Darating yung aso. May aso. So yan, panibagong buwan na naman. At yan, natagalan tayong mag-upload ng video. Or I mean ako pala, kasi na-busy ako masyado ng mga nakaraang linggo. Or isang buwan yata mahigit akong na-busy. Kasi nag-review ako sa nag-review ako para sa PTE exam. And sa awa ng Panginoon naipasa naman natin sa pangalawang take. Nakadalawang take ako mga kabayan. So kahit na paano nabunutan na ng tinik, hinga ng maluwag. Kasi hindi mo na kailangan mag-retake ulit. Hindi na kailangan magbayad ulit ng 490 AUD, tama ba? 490 or 495. So yan, nandito na ako sa workshop and 59, isang minuto na lang. Lamig talaga. Guys, pasok na tayo. So ayan mga kabayan, nabigyan kaagad tayo ng trabaho. Powerful BT50 and everything in between. Dumating ako ng workshop 8:01 na. Late ng 1 minute, pero okay lang naman yun. Actually hindi okay yun, pero hindi naman sila ganun ka higpit dito sa late. Unlike sa Pilipinas na malate ka lang ng 1 minuto, napaka big deal. Dito as long as pumasok ka. Panibagong araw, panibagong buwan. Monday. Yan, lunch time at uwi ako ng bahay kasi wala akong baong pananghalian. So kailangan ko umuwi. Buti lang talaga, malapit lang yung inuupahan kong apartment sa aking trabaho. Hindi kasi ako napagluto kagabi ng ulam na pambaon. Usually kasi linggo ako nagluluto.
ko ng gabi. Pang ulam, tapos pang baon. Kagabi hindi ko na asikaso, so wala ako na ibaon. Tapos yung inalmusal ko kanina, may natira akong konting manok na pang ulam. Yun yung inalmusal ko. So buti na lang, maganda ang panahon ngayon eh, no? Walang kaulap-ulap. Walang kaulap-ulap. Trip na trip yung sikat ng araw. Pero hindi siya ganun kasakit sa balat, kasi yung weather nga ngayon is malamig. So nagbabalance ng yung init tsaka yung lamig kapag nasa labas ka. Yan mga kabayan, tingnan nyo, napakatindi ng sikat ng araw at walang kaulap-ulap. Asul na asul ang kalangitan. At kanina nga pala, sumaglit ako kay kabayan sa Filipino store. Bumili ako ng mga dilata kasi nga wala rin akong ulamin ngayon eh. Kaya bumili na lang ako ng dilata, tapos hopya, tapos nilupak. Meron tayong nabiling nilupak. Yan. So andito na rin ako sa apartment. So manananghalian lang ako, tapos babalik din kaagad sa workshop. A few moments later. Yan mga kabayan, babalik na rin ako ng workshop kasi mabilisan lang yung kain ko. Kasi 30 minutes lang yung break time namin sa tanghalian. So hindi rin ako nagtagal sa apartment, kumain lang talaga ako. Tapos toothbrush. Ang oras ngayon is 1:25. 1:30 yung tapos ng break time namin. So meron pang 5 minutes para bumiyahe. 3 minutes lang naman nandun na ako sa workshop. So hindi masyadong busy ngayon sa workshop namin. Konti lang yung gawa. Kaso nga lang yung napatapat na binigay sa akin ngayong tanghali is general job, so general service pala. Service. Pero di ko alam kung lalabas ko yung araw na to o bukas. Hopefully bukas pa lalabas. Para kahit na hindi ko madaliin, eh okay lang. At yan, dito na ulit ako sa workshop. 3 minutes lang ang biyahe mga kabayan. $1:28 ng tanghali. So pwede pa tayo magstay dito sa sasakyan 2 minutes. And kanina umaga nga pala nabanggit ko na kaya ako na busy is dahil nagre-review ako for PT exam. At maliban doon, eh nagkaroon kasi ako ng eye irritation sa kaliwang mata ko. Nagkaroon ako ng matinding irritation talaga. Halos hindi, mahigit 1 linggo pala. Mga 1 week and 3 days ako nag-suffer dun sa irritation na yun. Nagkaroon kasi ako ng eyelash bugs or mites. Isang uri ng mites na meron tayo sa mukha. Binasa ko sa Google yung kung ano yung passing mites yun. And sabi nga sa Google, karamihan ng mga adult is meron sadya ng mites na yun sa mukha. And hindi lang sila masyadong pansin kasi active sila sa gabi. And nung tinignan ko yung picture nung nung mites sa Google or yung bugs, eh di kaaya-aya yung itsura nung mites. Pero buti na lang talaga hindi lumala kasi nandito siya sa itaas na
pilikmata. Ano siya doon, nakakagat siya doon sa pilikmata. Sa balat pala. Balat ng, or sa ano bang tawag dito? Talukap ng ating mata. Yan. Tapos nangingitlog siya doon. Buti na lang sa akin talaga, hindi masyadong malala. Pero grabe yung naging irritation. Sobrang kate na namumula at the same time nagluluha paminsan-minsan. Tapos 2 beses ako nagpa-check sa ospital. Tapos yung pangalawang punta ko ron, in-advise na ako na magpatingin na sa eye center. Kaya nung nakarang Wednesday is nagpunta ako sa eye center para ipa-check. And doon na-discover na meron akong eyelashes bug or mites. Ba't pala magsisit ulit ako? And yun, buti na lang na solusyonan na and okay naman na siya ngayon. Kaso madalas pa rin ako sa sunglass, tapos sa workshop naggagaggles ako para hindi na pasukan ng kung ano man. Kasi may nakuha rin parang buhangin, isang piraso ng napakaliit na buhangin. Di ko alam kung buhangin ba talaga yun. May nakuha din yung ophthalmologist na isang piraso. Kaya pala pakiramdam ko dati parang merong something sa loob. Kaso hindi kasi makita sa ospital. Ewan ko bakit hindi nila makita sa ospital. 2 doktor na yung nag-check. So yun. Buti na lang talaga nagpa-check na ako sa eye center. Sa eye center pala kasi kaya nakita niya is talagang yung talukap ng mata ko. Ano niya, binaligtad niya ganun. Yan, inangat niya yung talukap ng mata. So para makitang maigi. And yun, nilinisan niya rin kaagad. Nilinisan niya na maigi. Talagang yung eye drops hindi patak eh. Talagang buhos eh. Binigyan niya ako ng tissue. Pinalagay niya dito habang binubuhusan niya nung pangpatak sa mata. Binigyan niya ako ng tissue para hindi umagos ng husto sa mukha ko yung eye drops. So yun lang, kaya ako na-busy at hindi ako nakapag-upload. Na-busy ko sa pagre-review. Tapos yun nga, nagkaroon din ako ng eye irritation. So balik na tayo sa loob kasi 1:31 na. 3 hours later. So yan mga kabayan, uwian na naman. Nakatapos na naman ng isang araw sa trabaho. Unang araw ng buwan. Thank you Lord, nakatapos na naman ng isang araw, maghapon sa trabaho. Ganda pa ng sikat ng araw. At wala talagang kaulap-ulap maghapon. I mean, simula yata mga alas 10 ng umaga. Hanggang ngayon walang kaulap-ulap. Unang araw ng winter season. Hello mga kabayan. Kaya magluluto ako ng ulam ngayon. Sinigang tsaka paksiw na salmon trim. Kasi kanina wala akong nabaon na ulam kasi hindi ako nakapagluto kahapon, linggo ng gabi. So ngayon magluluto na ako kasi hindi ko na masikaso sa umaga pag gising. Kaya kanina hindi talaga ako nakapagbaon ng panangalian. So umuwi ako kanina ng tanghali, di ba? And meron tayo ditong magsisigang tayo ng baboy. Tapos ito yung mga magiging sahog niya. Meron tayong talong, kamatis, pechay, wala tayong kangkong, tapos siling panigang. So yan lang, kung ano lang yung available na gulay, yun lang yung may lalagay natin.
At lalagyan ko din pala ng patatas. Uy, naglag na isa. Wala tayong labanos, so labanos o gabi. Nung nakaraan nakapaglagay ako ng gabi kasi may nabili akong gabi dun sa sa may tindahan ng gulay, yung Pilipino may-ari. Eh ngayon wala tayong available. So ito lang lalagay natin, patatas. Hindi ko alam kung maglalasang maglalasang sinigang ba siya. So yun nga, sinigang na baboy tapos paksiw na salmon trim. Ito pala yung salmon trim. Bali medyo matigas pa siya kasi kakalabas lang sa freezer. Yan mga kabayan. Salmon trim. 1/4 yata to. 1/4 kilo. Niluluto ko na ng magkasunod yun para i-stock ko na lang sa refrigerator para sa mga susunod na araw o gabi. Hindi ko na kailangan magluto. Kasi minsan nga hindi ko na rin naharap. So luluto ko na mga kabayan. So yan mga kabayan, na-prepare na natin yung mga sangkap natin. Ito yung baboy. Hindi ko rin inubos yung baboy. Tinira ko yung isang hiwa. Binawasan ko lang ng kapiraso. Tapos ito lang nilulutuin ko para sa sinigang. Tapos ito naman yung salmon trim na ipapaksiw ko. Bali yung talong, hahatiin ko to kasi masyadong marami. Malaki kasi yung talong. Isang pirasong talong lang pero malaki. So hahatiin ko, lalagay ko sa sinigang yung iba sa paksiw. Para kahit pa paano may gulay naman yung paksiw. Tapos, nagsalang din pala ako magsasalang pala ako ng kanin. So dito natin sinasalang sa ating portable power station mga kabayan. Meron pa tayong 31%. So on natin yung AC. So yan, umilaw na siya. So bababa ko lang para mag-set siya sa cook. So nagluto ako ng kanin kasi yung pinaghugasan, yun yung isasabaw ko sa sinigang. Tapos baka kumain din ako ng konti. Hindi kasi ako kumakain ng kanin sa gabi. So hanggang ako kasi minsan, nagluluto na ako sa gabi para sa umaga, hindi na ako magluluto ng kanin din. So kahit na magising ako ng late, at least kahit pa paano may naluto ng kanin. Hindi naman mabilis masira yung kanin ngayon kasi hindi naman mainit yung panahon. Lalo ngayon malamig, hindi kaagad nasisira yung kanin. Matagal bago mapanis. Kahit na iniiwan ko lang sa kaldero. So yan. Nanonood din pala ako ng vlog ni Sir Robbie. Isang content creator dito or vlogger dito sa Australia. Si Sir Robbie. Abrodero yung pangalan ng kanyang channel. So check nyo din. Matagal na siyang nagvo-vlog. Ano pa yata? 10 years na yata siya nagvo-vlog. And ano na siya? Citizen na siya dito sa Australia. Mostly yung mga vlog niya ngayon about van lifing. Kasi doon na siya nag-stay sa kanyang van. So sa Sydney yata yan, yung pinapakita niya na, hindi ko maalala kasi pinapakinggan ko lang kanina habang nagpe-prepare ako ng mga sangkap sa lulutuin ko. So check nyo rin yung channel niya mga kabayan. Si Abrodero channel. Type nyo lang Abrodero. Si Sir Robbie. So ayan mga kabayan, tapos na tayo magluto ng sinigang at ito nga siya. Ayan. At ito yung ating mga basura, mga pinagbalatan natin. Lagyan muna natin ito dito. Lalabas natin mamaya. So ito nga yung niluto nating sinigang. Lasang sinigang naman siya mga kabayan. Pwede na pagtyagan. So ayan, medyo masabaw siya kasi gusto ko talaga maraming sabaw sa sinigang. Gawin din sa paksiw.
Bali yung paksiw nakasalang na ngayon. Pero ito yung kakainin natin ngayon. Kakain tayo ng konti. Tsaka ng kanin. Bali yung niluto kong kanin, hagip na yung almusal tapos pananghalian bukas. Para hindi na ako babangon ng maaga para magsalang sa umaga. Nagluto na ako ngayon. Ganun yung gawa ko ngayon madalas. Sa gabi ko na niluluto yung kanin para kinamagaan. Hindi ko na kailangan bumangon ng maaga. So, magpiprepare lang ako ng plato, kutsara, tapos kakain na ako. So, ayan mga kabayan, naka-prepare na yung pagkain ko ngayon. At ayan, kasalukuyan pa rin akong nanonood ng vlog ni Sir Robby Abrodero. So, kaya tayo mga kabayan. Meron pa pala akong tirang sardinas kanina. So, kakainin ko na rin. Asim. Napaasim yata. Sumasabit sa bibig. Ay sa lalamunan pala. Pero masarap. Lasang sinigang talaga. Kahit yung nilagay ko mga gulay hindi talaga yung usual na nilalagay na gulay sa sinigang. Ayan, kung mapapansin nyo mga kabayan, ayan. Naka-jacket ako, naka-panjama rin ako, tapos naka-medyas pa. Kasi nga, medyo malamig. Kasi unang araw ng winter ngayon dito sa Australia. Gaya ng nabanggit ko kanina umaga. First day of the month, Monday, tapos first day of winter season. Good. Sarap. Kaya din sinigang yung niluto ko kasi kahit pa paano may sabaw. Mainit. Para maibsan yung lamig. Sinigang yung niluto ko. At hindi talaga ako usually kumakain na ng kanin sa gabi. Pero pagka ganito nagluluto ako sa gabi, for example, linggo, di kaya ganito, kumakain ako konti. Para kahit pa paano, makain ko siya ng bagong luto. Hindi yung kakainin ko na lang, lulutuin ko siya ngayon tapos hindi rin naman ako kakain kaagad. So, ang mangyayari, ilalagay ko kaagad sa rep or pag lumamig pala, ilalagay ko na sa rep. So, ang mangyayari, pag kinain ko siya, init ng init. Baka i-reheat mo gamit yung microwave. So, mas masarap pa rin talaga yung bagong luto pa lang, kainin mo na. Kaya kahit di na ako kumakain ng madalas ng kanin, pagka ganito, paminsan-minsan, kumakain ako. Okay din naman pala ilagay yung patatas sa sinigang mga kabayan. Masarap din. Saka yung pechay. Okay din. All good mga kabayan. Sarap. Busog. Gusto ko pa sana kumain kaso pinipigilan ko yung sarili ko kasi nga gabi. At di talaga ako kumakain ng kanin sa gabi madalas. Ulit-ulit na yun. Kasi kapag kumakain ako ng kanin sa gabi, napaparami. So ngayon, kinontrol ko talaga.
So ayan mga kabayan, tapos na akong kumain ng hapunan at yan, nanonood pa rin ako ng video ni Sir Robby at maghugas na lang ako ng pinagkainan tapos yung mga ginamit sa pagluluto, yung paksiw nakasalang pa, maya papatayin ko na rin. At dito ko na lamang din tatapusin tong video na to mga kabayan. Maraming salamat sa inyong panonood at see you in the next one. Bye!